Gregorio! Bumalik ka rito! Sigaw noon ni Lucero sa ngit-ngit nito ng galit dahil sa hindi niya nahabol ito at nakuha na niya ang isang hiyas. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Samantala, sa isang bahagi ng bakuran, halos mabaliw na noon si Kael habang yakap ang walang malay na si Isla. Tumutulo noon ang dugo mula sa hita nito at ang kanyang buntis na asawa ay tila nawawalan na ng buhay. Isla! Isla! Huwag mo akong iwan! Hindi! Hindi! Sigaw ni Kaela habang niyuyugyug ito ng bahagya. Kumalma ka anak! Kael! Kailangan mo siyang mailayo dito! Sigaw naman ni Amador na nagtatangkang lumapit. Ngunit agad siyang tinamaan ng isa pang panauhin na may sanib sa katawan. Kung tutulungan niya ba ang kanyang ama, paano naman ang kanyang asawa? Pero sa pagkakataong iyon, nagising si Isla ng bahagya at hinaplos din ng bahagya ang mukha ni Kael at mahinang wika nito ng, "Ang ating anak, protektahan mo, Kael. Gawin mo ang lahat ang dapat mong gawin." Wika ni Isla na nanghihina. Isla! Isla! Wag! Hindi kita iiwan! Sigaw ni Kaela. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, ay tuluyan nang bumagsak ang ulo ng kanyang asawa sa pagkakakalong nito. Pero ramdam naman ni Kaela ang paghinga nito. Ibig sabihin ay nawalan lang ito ng malay. Bumangon naman noon si Senyor Amador upang protektahan pa rin si Kaela. Ngunit habang tumatagal ang kaguluhang iyon ay napapagod na rin siya. Pagkatapos ay mas lalo pa ring lumalakas ang mga kalaban sa paglalim ng gabi. Nagsisipunitan na noon ang mga damit ng mga yun dahil sa pag-usbong ng kanilang katawan na lumalaki at tumatangkad. Tapos ay linalamon na rin ng itim na anino ng impyerno ang buo nilang katawan, sapagkat kung titignan mo yun ng maigi ay paitim na lahat ng bahagi ng kanilang mga balat o katawan. Isang ebolusyon, parang ang sa pagtagal ng pagsanib ng mga anino sa katawan ng mga panauhin ay inaangkin na nila ang katawan ng tao at mas lalong lumalakas sila sa mas mataas na antas na pagiging aswang o isa na ngang demonyo. Mukhang sinigurado nga ni Gregorio na hindi na siya muling mahahabol ng dalawang pamilya sa pagkakataong ito dahil magiging abala sila sa pagpuksa sa mga kalaban na hindi naman nila pwedeng patayin sa ngayon. Sa kabilang banda naman ay pinulot na noon ni Lucero ang batang si Karin at pagbuhat pa lamang niya dito ay ramdam niyang parang wala na rin itong buhay. Kaya naman nagdesisyon noon si Lucero na dalhin yon sa balkonahe ng kanilang mansyon sa ikalawang palapag nito para wala nang makagalaw ng bangkay ng bata. Mabilis na ipinagaspas noon ni Lucero ang kanyang pakpak sa himpapawid. At habang nadadaanan niya noon ang mga panauhing nasa niban mula sa tuktok ay napabulong ito ng, "Anong klaseng mga nilalang ang ginawa mo, Gregorio?" Wika niya noon ng pag-aalala sapagkat nakita niya na may mga ilang panauhin na nag-ebolusyon na bilang isang halimaw o mga nilalang na maski siya na sinaunang gabunan ay ngayon lang niya nakita. Dahil yung nakikita niyang ilan sa mga yun ay halos singlaki na ng dalawang palapag nilang mansyon, yung tangkad nila. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila makapagdesisyon kung papatayin ba nila ang mga ito. Pero biglang nag-iba ang timpla ni Lucero nung nakita niya si Kaela at si Isla na nasa baba. At nakahandusay noon ang kanyang kapatid na parang walang buhay na kalong ni Kaela. Kaya't imbis na dalhin nito ang bangkay ng bata sa mansyon, ay bumulusok ito pa ibaba patungo sa kinalalagyan ni Kaela at ng iba pa. Nakikipaglaban pa rin naman noon si Isagani na nasa gabunang anyo na rin nito.
Yun nga lang ay nung makita niyang tagilid na sila sa labanan, dahil bukod sa bilang ay palaki na ng palaki ang kanilang mga kalaban na mas lalong nagiging malakas pa. Kaya naman ang ginawa niya ay alulong nito ng pagsusumona ng angkan ng mga gabunan sa Sagay. At ang mensahe ng alulong na yun para sa kanila ay umabot hanggang sa Gubat Lawig. At sa lugar naman tayo nila Amador, Lucero, Matilda at ng ina ni Kael, pati na ang kutsero, kasi ay nagtipon-tipon na nga sila noon sa iisang bahagi ng bakuran ng mga salandig. At pagdapo ni Lucero ay inalapag nito ang batang si Karin sa lupa, sabay maniklohod din nito sa harap ni Isla. Isla, kapatid ko, Senyor Kael, anong nangyari? Hindi ko alam. Baka nakunan siya. Pinilit niyang makipaglaban kanina. Tapos eto lang nangyari, sagot ni Kael. Tama na muna ang usapan! Nasa bakbakan tayo! Komento naman ni Amador, sabay, Senyor Kael, kunin mo ang katawan ng bata at ako na ang bubuhat kay Isla. Sige, Senyor Lucero. Usap noon ng dalawang magbayaw. Matilda, alalayan mo na si Senyora Celestina. Sige, asawa ko. Sagot naman ni Matilda. Magmadali na kayo! Salita ni Amador habang papaatras pa ito na hinahampas pa rin ng mga papasalakay sa kanila. Binuhat nga ni Kael ang bata at doon niya na rin naramdaman na parang patay na nga ito. Inilipad naman ni Lucero noon si Isla papasok ng mansyon at doon na rin ang tungo ng buong pamilya. Papaatras na rin noon na papatakbo si Isagani nang makita niyang umatras muna sina Senyor Amador at mga ilang sandali lamang talon na ni Isagani ng balkonahe ng mansyon ng mga salandig. At pagsarado na ng pintuan ng mansyon nang makapasok na silang lahat. Ngunit ang mga may sanib noon na panauhin ay patuloy pa rin sa pagbabago ng anyo sa malawak na bakuran ng mga salandig. Natagpuan nila noon si Mang Pipito sa loob ng mansyon na wala pang malay. Inihiga naman noon ni Lucero si Isla sa isang sopa, samantalang sina Amador at Isagani noon ay nasa malapit pa rin ng pintuan na nooy panay-panay pa rin ang pagkalabog. Pero alam nilang maliit na oras lang to na makukuha nila, sapagkat alam nilang kapag mas lalong lumakas na ang mga lalang sa labas at kung yung malalaking nilalang na itim ang susubok na papasok sa pinto, ay tiyak na mawawasak na rin iyon na siyang magiging hudyat na ng kanilang pakikipaglabang muli sa mga panauhin na ngayon ginumon na ng anino ng impyerno. Pero saktong nagkamali naman noon si Mang Pipito nang inilapit na ni Kael ang batang si Karin sa kanya. At pag-abot niya dito, ikinalulungkot ko, Mang Pipito. Salita ni Kael sa malungkot nitong tono. Bakit? Anong nangyari? Uwi ka noon ni Mang Pipito na nanginginig pa habang nakaupo ito sa sahig. Pero nang natanggap na niya sa kanyang bisig ang walang buhay na si Karin. Anak? Anak? Anak ko! Nangis noon ni Mang Pipito. Pero gusto mang damayan yun ni Kael sa kanyang pagnanangis. Ay may sarili ring problema ngayon si Kael. Kaya't tumalikod na rin ito sa mag-ama. Kasabay ng mangilid-ngilid nitong luha. Naglakad na ito patungo sa lugar naman kung nasaan si Isla at ng pamilya niya. At naginhawaan naman noon si Kael nang muling masulyapan ni Kael ang kanyang asawa na may malay na. Ngunit panay pa rin ang pagpaypay ng ina ni Kael dito na nag-aalala. Nagkatinginan noon si Lucero at Kael na nooy bumalik naman sa pagiging normal na anyo. At mababanaag mo noon ang galit ni Kael at Lucero sa pangungusap ng kanilang mga mata, sapagkat buhay pa pala. Buhay pa pala si Gregorio. Ibig lang sabihin nun ay nagkamali sila. Nagkamali sila sa kakayahan ng Irahel. At sa tinginan nga ng dalawang magbayaw ay alam na nila kung ano ang ibig sabihin ng isa't isa.
at lumapit pa noon si Kael kay Isla. Ayos ka lang, mahal ko? Oo. Oo, mahal ko. Ayos lang ako. Ang bata? Ang anak natin? Huwag kang mag-alala, mahal. Ramdam kong malakas ang kapit ng anak natin. Nandito siya. Tugon ni Isla sabay hawak ng tiyan nito. Hinawakan din naman ni Kael ang tiyan ni Isla. At sabi nito ng, Salamat naman kung ganon. At sa huling bigkas nito ng ganon, malalakas na alulong na ang kanilang narinig sa labas ng mansyon. Senyor Kael, naandyan na ang angkan ko. Senyor, nakahanda na kaming makipaglaban sa halili niyo. Salitang lapit naman ni Isagani. Ngunit, dito ka na lang, Isagani. Bantayan mo si Senyorita Isla mo at ang iba pa. At sa pagtayo naman ni Kael, Ama, kami na ang bahala sa mga panauhin sa labas. Sasamahan na lang ako ng mga gabunan. Mas mabuti siguro kung dalawa kayo ni Isagani na magbabantay dito sa loob. Naiintindihan ko, anak. Sige, gawin nyo ang dapat nyong gawin. Tiwalang tugon naman ni Amador. At sa sinabing yun ni Senyor Amador ay hudyat na ng muling pakikipaglaban ng magbayaw sa mga panauhin kasama ang angkan ni Lucero na mga gabunan. Kaya sa pagbukas ng pintuan ng mansyon ng mga salandig, pagtatalsikan ng mga lalang na nandoon dahil sa paglabas ni Kael at Lucero. Sabay angil noon ni Lucero bilang pagsusumon sa kanyang angkan ng mga gabunan. At dahil nga doon ay dumating rin ang napakaraming gabunan sa buong palibot ng bakuran ng mga salandig. Ngunit kahit pa na ganoon na dumating ang mga gabunan, ay nakita naman ni Lucero at Kael ang tuluyan ng pagbabago ng anyo ng mga nasaniban na ang tangkad na ngayon ay nasa 4 na metro na, yung pinakamaliit. Wala, tuluyan na nga noon na naging halimaw ang mga panauhin na may tatak na irahel sa kanilang noo. At yun ang dahilan na nagpatibay sa desisyon ng magbayaw na labag man sa kanilang kalooban ay kailangan na nilang paslangin ng mga ito. Papatayin! Papatayin natin ang lahat ng mga nasaniban! Walang makakalapit sa loob ng mansyon! Sigaw ni Lucero sa angkan nito. Kasunod ng mabilis na pagpapalit nito ng anyo bilang sinaunang gabunan sa sagad nitong kakayahan. At sa paglipad niya sa kaliwang bahagi ng bakuran, bagsak ng malaking nilalang dahil sa pagbaon nito ng kanyang mga kuko sa lalamunan nito. Sa pag-uumpisa ni Lucero ng paggalaw ay siya na ring pag-atake ng buong angkan nito ng gabunan sa palibot ng parang nila. Samantalang sa mabilis na pangyayaring iyon ay kalmado lang naman na naglalakad nun si Kael. At muli nang bagsak ng 6 na maestro mula sa liwanag sa itaas, kasabay ng marahan na paglitaw ng makalangit nitong baluti. At habang nangyayari iyon, patawarin mo kami, Ama, sa aming gagawin. Sana ay tanggapin niyo ang kaawa-awang kaluluwa ng mga ito sa inosente nilang pagkadamay sa kasalanan ng Irahel. Wika niya, sabay hampas nito ng malakidlat niyang espada. Lumikha naman ang liwanag nun sa kanang bahagi ng parang ng mga salandiga dahil sa ginawa ni Kael. Ngunit parang ang liwanag na yun ay banal
dahil sa hindi naman nahiwa ang katawan ng ilan sa mga nasaniba na nasakop ng liwanag. Tumumba lang sila at parang nawalan ng buhay ang mga yun, at ito yung sinasabi na siguro ni Kael nung part 40 natin. Ngunit kailangan ko pa rin mag-ingat dahil baka malusaw ang kanilang katawan. Baka sakaling may pag-asa pa sila para makabalik sa dati. Maalumanay na salita nito habang naglalakad na ito sa pagitan ng mga ilang may sanib na nakatumba na noon. Samantalang sa kaliwang bahagi naman tayo ng bakuran, unti-unti na nung bumabalot sa katawan ni Senyor Lucero ang nakakakilabot ng aura ng puot at galit dahil sa nagulo na nga ang kasal nito. Isa sana sa pinakaimportanteng araw ng kanyang buhay at ni Matilda, at pati kasi ang kapatid nitong si Isla ay ganun pa ang nangyari. At alam naman natin sa series na ito ng kwento kung gaano kamahal ni Lucero ang kapatid nitong si Isla. Ang mga sinaunang simbolo noon na nakaukit sa katawan ng mga sinaunang gabunan ay lalo nang kumintab sa pagniningning nito sa katawan ni Lucero, kasabay ng pagkikislapan ng puti nitong buhok habang nakikipaglaban. Magbabayad kayo! Magbabayad ka, Gregorio, sa ginawa mo sa kapatid ko! Sigaw nito habang pinapasingaw nito ang kanyang galit sa mga may sanib na pinapabagsak niya sa lupa. Samantalang hampas naman ng mga gabunan ng kanilang mga kuko sa mga nasaniban na inaakyat nila ang mga nilalang pagkatapos ay pinapatumba nila ito. Sa kabilang banda, nagliliwanag na noon ang espada ni Kael dahil sa paghahanda na naman nito ng atake. Divinum Ectum, taga ng awa! Pa ng mga ilang nilalang na may sanib dahil sa pagdilit ni Kael sa mga ito sa pagpapatuloy niya sa kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang. At sa kaliwang bahagi ulit tayo sa patuloy na pakikipagbakbakan ni Senyor Lucero ay nakaharap nito ang napakalalaking nilalang, at ito yung parang pinakamalalakas sa mga nasaniban na may mahahaba ng mga kamay na halos sumayad na sa lupa. Tatlo ang nagsabay-sabay na nakalaban ni Senyor Lucero sa pagkakataong ito, at sa paglipad nito papaatake, pagbao ng kanyang mga kuko sa dibdib nung isa. Ngunit hindi tumalabyaw na, at naalala niya bigla nung oras na inundayan niya ng pagkalmot si Gregorio ay parang ganun katigas ang katawan ng mga malalaking nilalang. Kumidyap lang noon ang kuko ni Lucero sa kanyang pagkalmot dahil sa parang sintigas ng bakal ang katawan ng nilalang. Umatras ng mabilis noon si Lucero sapagkat alam niyang nasa alanganin siyang sitwasyon. Tatlo pa ang kaharap niya na gano'n. Pero pagpagaspas niya ng pag-atras, tinamaan siya ng pagwasiwas ng mahabang kamay nung isa doon. Halos napukaw ang aura nun ni Lucero dahil sa sobrang tindi ng pagtama nun sa buo niyang katawan, at sa sata ng kanyang pakikidigma ay ngayon lang niya naramdaman ang ganoong klase ng bigat ng atake. Tumilapon nun si Lucero sa lupa. Kaya naman naramdaman ni Kael ang pagpukaw o paghina ng aura ni Senyor Lucero, ang bayaw niya, at nalingon niya noon sa di kalayuan ang pagbagsak ni Senyor Lucero. At nakita pa niyang susugod ulit ang tatlong malalaking nilalang kay Senyor Lucero. Kaya naman nag-apura noon si Kael. Parang naibala na naman sa kanyon noon ang paglipad ni Kael upang saklolohan ang bayaw nito, at nakalimutan na rin niya ang dibinong nakapalibot sa kanyang katawan na maaaring makaapekto kay Lucero pag nakalapit ito. At nung malapit na nga si Kael, nadakma na nun si Lucero ng isa dito na parang pinipisat na ang katawan ni Lucero na parang kamatis. Pero
pinutol ni Kael sa braso ng nilalang na nakahawak kay Lucero at doon ay nag-alab ang dibinong presensya ni Kael dahil sa paggamit ng kanyang bilis at bigla ang pagtigil nito kasama ang putol na kamay mula sa halimaw na aswang. Nahagipno ng dibinong presensya ni Kael ang katawan ni Senyor Lucero. Pabagalin natin ang kaganapan ng sitwasyon sa ating mga imahinasyon sapagkat nang naabutan noon ng dibinong presensya ni Kael si Senyor Lucero, Nagbaga ang sinaunang ukit na simbolo sa katawan nito. Tumigil yon sa pagbagsak sa lupa. Yung parang halos 2 dangkal na lang bago malaglag ang katawan nito. Ngunit lumutang iyon kasama ng kanyang pakpak. Pagkatapos ay sa di kalayuan, sa maliit na bahay sa lumang imbakan ng gamit ng mga salandig. Naalala nyo kung saan nakuha ni Senyor Lucero yung 2 libro ng Irahel? Doon yun. Biglang may nagningning doon na parang bituin na isang maliit na bagay. At lumabas yun na umangat sa ere hanggang sa napansin yun ni Kael na paparating ng napakabilis sa kanilang kinalalagyan ni Senyor Lucero. At pagdating ng bagay na yon ay isa rin itong libro na tumapat sa katawan nun ni Senyor Lucero. Nagbabaga ng ginto ang kulay noon na parang siya ring kulay ng ukit sa katawan ni Senyor Lucero. Doon ay napaatras noon ang mga malalaking nilalang kasabay ng bigla ang pagbuka ng mga talukap ng mga mata ni Senyor Lucero. Tumayo noon ng kusa ang katawan ni Lucero kasabay ng pag-angat nito na parang mas lalong lumalapit pa ito kay Kael. Nawala namang epekto ang dibinong presensya ni Kael at habang papalapit nun si Lucero sa tabi ni Kael, nagtaka naman siya sapagkat hindi naman niya tinatawag ang puting libro ng pamilya nila. Ay lumitaw din ito sa kawalan at tumapat ito sa harapan niya na nakalutang, at saktong pagtapat nito sa harapan niya ay ang pagdating naman ni Lucero sa halili nito na lumulutang din. At pagtapat din ng kulay gintong libro sa harap ni Lucero. Sa makatuwid mga kabagis ay magkatabi na noon ang liwanag at dilim na presensya at tag-isa pa sila ng magkaibang libro. Alright, yun mga kabagis ko. Ang tindi nun. Eto na, narating na natin sa wakas ang history ng 2 pamilya. Ay, hindi ko pala dapat sabihin yun. Yun mga kabagis yung aabangan natin kasi sa part 42 para malaman na natin kung ano ba ang ganap ng 3 libro na may gininto ang takip sa talata ng 2 magkasalungat na lakas ng 2 pamilya. Pero bago yon, mag-shoutout tayo. Konti lang naman to mga kabagis. Shoutout po kay Dejibong Oragon from Taiwan. Shoutout po kay Aiza Noveno from Riyadh. Shoutout po kay Arminton Marlon. Shoutout po kay Rinaldo Masyon from Purokdos, Barangay Milagro, Ormoc City. Shoutout din po kay Tugonan Jomar Canete. At sa mga magsasako kay Fred Solis from Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Buboy Cervantes. So yun lang. Salamat sa suportang tunay.